Konnichiwa minasan. For today's video, this is a day in my life as a 24-year-old stay-at-home mom living in Japan. Today is August 3, 2024, Saturday. At dahil nga summer dito sa Japan, ang lagi nga namin punta ay dagat at ilog. Ngayon nga ay pupunta kami ng Atago River. Sa daan pa lang marami ka na makikitang ilog na magaganda. Pero doon nga kami sa ilog kung saan nga kami lagi pag summer. Amaze na amaze talaga ako sa mga ilog dito sa Japan kasi ang lilinis. Karating nga namin dito sa Taki or sa Atago River, nag-set up kaagad kami ng tent namin. At dahil nga marami kami ngayon, mabilis nga lang din namin natayo yung tent. Kasama nga namin pala ngayon si Jill at si Papa at yung mama ni Jill. At syempre si Aika-chan, baby nila. Tapos mamaya susunod naman si Hana, yung isa naming friend. Kasama yung kapatid ni Papa at yung mga asawa nila at anak. Dito nga pala kami pumesto malapit sa ilalim ng tulay. Dito nga pala si Aika-chan at si mami niya na si Jillian. Alam niyo ba na very thankful ako na may ka-age si Ethan na baby. Buti na nga din talaga nakabuo nga sila kaagad no nagka-baby na nga kami. Alam niyo naman sobrang boring nga dito sa Japan, para nga pag toddler na sila ay may kalaro man lang si Ethan. Tapos dagdag na rin yung mga anak ni Hana. Marami naman akong kakilalang may anak pero hindi ko nga sila close at nahihiya nga ako makisama sa kanila. Magkatrabaho nga pala kami ni Jillian nung nasa Chubu harness pa kami. Yun nga din pala yung last na factory na napasukan ko at doon na nga rin ako nagkaroon ng baby. Tatlo nga pala kami magko-close friend dyan sa Chubu. Ako, si Jillian at si Grace. Kasama nga sana namin ngayon si Grace kaso may lakad pala siya ng maaga kaya hindi nga siya nakasama. Sa ilalim nga ng tulay nagluto nga sila ng lechon. Huwag kayo mag-alala, hindi naman ako kumakain ng pork para yun sa kanila. Lechon nga dala nila at amin naman ay chicken barbecue. At habang busy nga si ate doon sa pagluluto ay mag-video muna ako para sa 11 months nga ni Ethan. Actually, dapat hindi ito yung suot ni Ethan kaso nga sa daan kanina ay nagsuka nga siya. Mahiluin nga si Ethan pag sa daan. Sa Bisaya pa, dagaton. Pero nung bata pa nga si Dada, ganun nga din siya. Ako naman, nahahawa lang ako magsuka kasi naalagaan ko yung nagsusuka pag nasa biyahe. Pag naamoy ko nga lang din yung suka nila, nasusuka na nga rin ako. By the way, yung kambal ko pala na si Maitel, yung lagi kong inaalagaan sa biyahe dati. Isa nga rin yun siyang dagaton. Very amazed nga din pala ako sa tanawin dito sa Atago River. Ang daming matataas na puno. Sobrang nakaka-relax talaga pag nasa nature. Sa kabilang banda naman ay busy nga si Dada sa pag-iikot dito sa lechon. Very excited nga din siya makakain at matagal-tagal na nga rin siya hindi nakakain ng pork. Dahil nga kasi hindi ako kumakain ng pork, hindi nga rin kami nagluluto ng pork sa bahay. Habang nagpapatulog nga ang mama ni Jill kay Aika-chan, na-discover nga ng mama ni Jill na malamig nga dito sa ilalim ng tulay. Kaya nililipat nga namin yung gamit namin papunta sa ilalim ng tulay at dito na lang kami tatambay. At sayang lang yung effort na nagtayo pa nga kami ng tent. At least next time alam namin na dito na lang kami tatambay at malamig nga din dito. Marami nga din pala nagtatanong about sa religion namin ni Dada. Ako kasi Islam, pero yung nasa birth ko ay SDA nga ako. Tapos si Dada naman ay Catholic. Papalipat ba daw ako ng Catholic or si Dada magpapalipat ng Islam? Pero nung magjowa pa nga kami ni Dada ay sinabihan ko siya kung kami man talaga hindi ko siya pipilitin mag-Islam at wag niya sana akong pilitin mag-Catholic. Kaya hanggang ngayon ganun yung setup namin. Wala namang problema kung kakain siya ng pork. Basta wag niya lang akong subuan. Bigayan lang ng respeto sa bawat relihiyon. At yung about naman kay Ethan, paano nga daw yung relihiyon niya at kung saan ko siya papabinyagan. At para sa akin, gusto ko nga sa Catholic Church na lang siya papabinyagan. At least man lang may relihiyon siya. Pero papalakin ko siya na hindi kumakain ng pork kasi hindi naman ako kumakain nun. Marami nga din pala nagtatanong sa akin kung hindi ba daw ako naiinggit pag kumakain sila ng lechon. Ang sagot ko naman, paano ako mainggit hindi ko pa naman natitikman. Very ready pa naman ako para mag-swimming pero hindi nga ako nakapag-swimming. Nagkwentuhan nga lang kami mga mamis. Nung dumating nga pala sila Hana, hindi na nga ako nakapag-video at hindi na nga matapos-tapos yung kwentuhan namin. Pero nung nagutom na nga ako ay nagsikain na nga rin kaming lahat at maya-maya nga rin ay naluto na nga rin tong lechon nila. Di ko na nga rin din pinayagan si Dada na siya ang magtanggal ng lechon at baka mahulog niya pa, may pagkasyunga-syunga pa naman to. Very excited talaga si Dada sa lechon at siya pa naman halos nag-ikot ng lechon na to. At kanina nga mukha pa siyang siya ang nauna naluto kaysa sa lechon. Paano ba naman kasi sobrang pula niya na. Maganda nga rin yung tali na gamit nila at hindi nga din nasusunog. By the way, nagdala nga din pala sila Hana ng puto at chicken curry. Yan na nga lang din yung nakuha kong video. At nung mag 5 PM na nga ay nagsiligpitan na nga din kami. Konti na nga lang din yung tao at nagsiuwian na nga rin yung iba. Hindi pa nga sana kami uwi kaso may lakad nga si ate ko kaya nagsiuwian na kami. Wala nga din palang entrance dito at parking nga lang din yung babayaran nyo pag pumunta kayo. Kung gusto nyo nga pala pumunta dito ay agahan nyo para makakuha kayo ng parking. Kasi hindi na sila nagpapapasok pag wala kayong kilala sa loob.
Hindi nga din pala uso yung reservation. Kaya nung pumunta ulit sila ate ko dito ay sobrang inagahan nga nila at nakakuha nga sila ng parking. Ngayon ko nga lang din nakita na meron palang malaking tent doon. Baka pwede na rin mag-camping pag gabi. Ito nga din pala yung makikita nyong tanawin pag pupunta kayo dito. Pamimigay ko nga pala yung iPhone na to at nasa comment section niya yung rules kung sino pagbibigyan ko nito. And don't forget to follow our page. That's for today's video. Thank you for watching. Matane!